Paano naman yung naratibo nila na sinasabi? Eto, 612 million lang yung pinag-uusapan. Eto mga kongresista, billion-billion yung kinurakot pagdating sa flood control. Kumbaga, nasan yung moral ascendancy ninyo? Alam ko twisted yung logic nun, pero how would you respond to that? Unang-una, yung mahigit 600 million pesos na nilustay plus 125 million nung latter part of 2022, hindi yun nilalang. Sa ordinaryong Pilipino, mabigat yon. Daang-daang milyon yon. Tapos, bukod pa riyan, kasi yung sa flood control naman kasi, malaking pera yung pinag-uusapan, pero yan yung allocations. Pero yung pinag-uusapan na komisyon na binigay kung kaninong senador o congressman, mga daan-daang milyon din, di ba? Narinig niyo yung mga sinabi ni Bernardo, magkano 20% of so much inaabot nila. Malaking pera pa rin yung 700 plus million. Tapos ito yan, makikita dito yung sa bank accounts yung in-expose ko. Tatlong tatlong bagay. Una, yung dividendo na natatanggap nung pamilya Duterte, lahat ng magkakapatid from Kitty, Baste, Pulong, Sara, Hanilet, even si Digong, meron silang mga tseke kada 6 na buwan. Ito ay galing sa isang drug lord na partner ni Michael Yang. So from 2011 to 2013, so that early, mayor si Sara Duterte noon, hindi niya mapapaliwanag yon kung bakit siya tumatanggap ng ganong cheque every Magkano 6 po months. ito? Magkano muli? Ang average sa kanilang magkakapatid, mga 10 million eh. Every 6 Ah, months. every 6 months. Each yon, each. Nakapangalan sa kanila yung cheque. Manager's check, di ba? So ang total nito, mga 40, sabihin mo ng 40 to 50 million every 6 months. So yan yung makikita doon. Problema yon kasi drug lord na partner ni Michael Yang, 'di ba? O doon sa war on drugs pinagmamalaki ninyo na nagalit kayo sa droga, yung pala kayo yung tumatanggap ng dividendo galing sa illegal drugs. O ngayon, pangalawang makikita nila doon is yung sa joint account ni Sara Duterte at ni Digong ay na-monitor na matatrack natin ang transactions na from 2014 to 2015, just before the 2016 elections, a series of withdrawals. Walang deposit withdrawal, puro withdrawal na mahigit 600 million pesos. So ibig sabihin nun, kung mahigit 600 million pesos ang winidraw mo sa account mo na wala kang pinasok na deposit, ibig sabihin nun, at the very least, 600 plus million yung nilalaman ng bank account mo. So problema yan. Kahit sabihin pa nilang mas maliit yan doon sa billion-billion, teka muna, daang-daang milyon pa rin yan. That was 10 years ago. Hindi pa sila presidente. Mayor pa lang. Di ba? Tapos, ang makikita natin dito, ibabangga natin doon sa salin niya. Hindi naman deklarado. Di ba? So, dami ng krimen na kagad na nagagawa doon. Then, third point na nais natin makita dito sa bank accounts issue ay yung iba pang mga pagkaperahan na pumasok as late as last year, no? Or this year, early this year, na ang nahagip nating impormasyon ay itong mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio ay merong winidraw na aabot sa 2 billion pesos, no? 2 billion pesos na manager's checks din. Yan yung nahagip natin na impormasyon. May tanong ako, paano niyo po nalaman lahat ito? Itong mga withdrawals ng transactions? Tayo naman po ay nagsasaliksik tayo. Kilala naman tayo ng mga kababayan natin. Medyo malawak yung ating network. So, nahagip natin yung mga ganyang klaseng impormasyon. Kaya, ito na lang, masusubukan nila kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Dapat i-welcome nila itong mga ganitong
investigasyon para maklear nila yung pangalan nila. I mean, ganun dapat. Pagka ikaw ay inaakusahan ka ng hindi totoo, you will have to go out of your way to prove your innocence. Dito dapat i-welcome niya ito. Sige, 'di ba? Pagka nagkamali ako, di ako yung mapapahiya sa publiko. Yeah, sasabog sa mukha ninyo yan. May naalala pa ako Yeah. isa kung kailan napahiya si Duterte nung sinubukan niyang bawiin yung inyong amnesty. Yun, 'di ba? So, Napahiya rin siya doon. oo. Sabi nila hindi raw ako nag-apply, 'di ba? Pinagpakita ko ng dami yung media ang nang tumulong sa akin, naglabas ng mga footages mismo ng aking application. Alam mo, ilang beses na nahuli itong pamilya nito, paulit-ulit na nagsisinungaling. Ako naman, awa ng Diyos, hindi pa naman tayo sumasabit ng ganon. And yet, every time, itong mga maka-Duterte, they will automatically, syempre, they will say na nag-iimbento ko. Tapos palagi nilang palulusitin si Duterte. Kahit time and again, kahit sila pinaglololoko, di ba? Oo. Kaya yun nga, hindi na tayo may problema niyan. Balikan ko lang po yung binabanggit nyo. Alam ko napag-usapan na po natin ito before. Yung sinasabi yung dividendo every 6 months na natatanggap ng mga Duterte. Again, how were you able to establish that the money came from a drug lord? Ito ay sinabi ni Arturo Las Cañas. Nung una, nakikita ko lang pangalan, no? Pangalan lang, Sammy Uy. So, paano to? Bakit merong galing, may disiplina ng pag-i-issue ng cheque every 6 months eh. Bakit? Anong reason? Ano bang patago na pera dito? Ano bang partnership nila? Until si Las Cañas, dun sa kanyang affidavit, lumabas yon na ito palang si Sammy Uy at si Michael Yang, sila yung mga partners nung nag-establish ng drug cartel doon sa Davao City. Sila yung partner ni Duterte. Sila yung pinoproteksyonan. Kaya yan ngayon. Tapos ito, eventually, nag-attempt silang maggawa ng mga front businesses para pakitang legit yung nila, pero hindi naman nag-pick up. Yung nagsara din yung kanilang Honda dealership kasi nga hindi naman nag-click, no? Tapos itong Sammy Uy na ito rin yung number 1 na contributor sa kampanya, no, doon sa SOSE ni Duterte. Kaya makita mo talagang finance siya ng drug money. Yung sinasabi ni Duterte noon na narco politics, siya yun.